Okay, ride muna tayo mga buddy. So may pag-uusapan tayo mga buddy habang bumibiyahe. Napanood ko yung yung mga sinabi ni Senador Rapi Tulfo kay Napolcom Commissioner Ralph Calinisan. Ito ay regarding mga buddy doon sa kaso ni ni Norman Mangusin o Francis Leo Marcos. Di ka nahuli ng isang araw, inaresto sa isang hotel habang kumakain. So after nung maaresto ay iniharap ng CIDG ng kapulisan sa media. At doon ay nagkaroon ng konfrontasyon dito kay MJ o kay Makagago, yung naghahabla sa kanya ng unjust vexation. So yun yung kung bakit inaresto itong si Norman Mangusin, unjust vexation, dahil sa mga pinagsasabi nitong mga masasakit na salita laban sa pamilya, sa asawa ni Makagago. So itong si Rapi Tulfo, tinawagan si Commissioner Ralph Calinisan. At bakit daw ganoon pinahiya, unjust vexation lang yung kaso, bakit daw ipinahiya sa media, samantalang yung iba may mga ang kaso talagang matitindi, hindi daw pinapahiya. Alam niyo mga buddy, natatawa ako sa naging pagtatanong ni Senador Rapi Tulfo kaya Commissioner Ralph Calinisan. Napaka-professional na tao ni Commissioner Ralph Calinisan, na talagang kumbaga sinagot niya ng ayos si Senador Rapi Tulfo at hindi siya naging bastos. Hindi kagaya ni Senador Rapi Tulfo na bastos magtanong at saka talagang ewan ko ba, hindi ko alam bakit ganoon, pero alam ko napapansin din ng mga netizens yan, napapansin din yan ng mga tao yung mga style nitong si Rapi Tulfo. Wala na to sira na to Hindi na siya dating Rapi Tulfo na nakilala natin mga buddy, na tagapagtanggol ng api. Teka, ano nga ba? Teka ito Senador Rapi Tulfo, sinasabi mo bakit namamahiya ang kapulisan? Number one ka sa pamamahiya ng mga tao Ang dami mo ng mga na-interview, ang dami mo ng mga nakausap sa programa mo na pinapahiya mo, na ginajudge mo na nga na hindi nga sila yung hindi sila yung may kasalanan di ba? Yung teacher, tandang-tanda ko yun, yung teacher na sabi niya patatanggal pa daw niya ng lisensya. Ipinahiya niya yun. Tapos yung police colonel, you're a weak leader, parang ganun yung sinabi niya ata. Kasi may mga reaction video tayo tungkol dito kay Rapi Tulfo noon So isa yon, yung kay General Bautista. Alam, maraming tao mga buddy ang ipinahiya nito sa kanyang programa. Tapos siya may ganang magtanong ngayon, magkumpronta kay Napolcom Commissioner Ralph Calinisan ng mga ganito mga bagay. Sa palagay ko, ito, sarili ko lang opinion to mga buddy. Naunahan lang si Senador Rapi Tulfo, Ang gusto siguro niya, siya yung bida doon sa pagkakahuli kay Norman Mangusin Well, alam nyo itong Tulfo Brothers, sa mga Tulfo Brothers, ang aking hinahangaan lang dyan na hindi nagbabago, alam nyo kung sino? Si Ben Tulfo mga buddy. Si Ben Tulfo. Nandun pa rin yung branding nandun pa rin yung yung prinsipyo niya. Yung mga ibang Tulfo, wala na. Tahimik na pagdating sa korupsyon na nangyayari ngayon sa gobyerno. Wala na sila. Yung iniidolo ng mga karamihan na Tulfo Brothers, wala na. Si Ben Tulfo na lamang yung tanging masasabi ko na consistent sa kanyang ginagawa.
sa programa niyang bitag, at saka talagang tinitira din niya yung kanyang mga kapatid. Ha? Simon. Pero itong kay Senador Rapi Tulfo, ano to wala. Masyado tong ang gusto kasi nito mga buddy, siya yung bida. Siya yung batas, siya yung mangunguna, no? Pero kapag nasapawan mo to, wala na. kaya ganoon na lamang pero saludo ako kay Commissioner Ralph Calinisan dahil very professional na sinagot niya yung mga sinasabi nitong si Senador Rapi Tulfo. Mabuti nga hindi pikon yun kung nakatapat niya yung dating yung police colonel, tandaan niyo ba yon? Na sinagot-sagot din nung police colonel si Rapi Tulfo, wala sa hulog kasi minsan, So yon, kumumpronta ka sa mga tao na naggumagawa ng mali kung ikaw ay matuwid, no? Okay lang sana kung yung pagkakamali mo o yung mga ginagawa mo puro tama Hindi naman kagaya noon. Bakit daw pinapahiya? Ito ba daw kumbaga tama, no? Ang kaso lang unjust vexation. Pero mga buddy, sa pagkakaalam ko ha, hindi lamang unjust vexation ang ikakaso dyan kaya inaresto siya dahil doon. Pero marami pang kaso nakakaharapin to. Di ba may mga human trafficking to? Out on bail nga itong si Norman Mangusin sa human trafficking. So pag-usapan din natin bakit hindi pa siya nakalaya. Akala ko ba trilyonaryo siya, di ba? Hindi dapat nakapagpiyansa na ng 120,000. So pag-usapan natin yan mga buddy. Itong mga sinasabi ko, base na rin lang sa mga nababalita ko. Alam niyo naman na medyo may pagkamartes tayo, Tsaka yung mga ganito mga issue minsan sinusubaybayan din natin, pinapanood natin. Kaya nakakakuha tayo ng konting idea. Okay, so abangan niyo yung ating susunod na reaction video tungkol sa mga issue ng nangyayari sa ating bansa. At yan na nga ang gagawin natin sa ating YouTube channel, na kahit na pakonti-konti ating na-upload ng mga ganitong mga bagay